Siguro ang question ko, brother, is... Pangalan daw, Brad. Ako pala si Brother Jezreel from Trinity Bible Church. Ang siguro question ko na possible question din nila, no? Paano ang isang tao maging responsible sa isang action, either kasalanan or goodness, kung wala sa kamay niya ang outcome? Kumbaga, whatever good he will do, whatever evil he will do, the final decision na mag-cause ng outcome, ang final cause, ang Diyos. Ang tao, he can will, pero hindi siya magdi-determine ng outcome. So, in that sense, paano siya maging responsible? Parang ganun. Okay. So, maganda po yung question, no? Ito naman yung argument na pagdating sa final causation, na kung ang, let's say, ang action ko ngayon, parang no matter what we do, na parang fixed na yung mangyayari because of God's determination. So parang no matter what we do, ito pa rin naman ang magiging outcome. Let's say, God ordained na hindi ka papasa ng exam. Right? So kahit ano palang aral mo, hindi ka pala papala ng exam, huwag ka na lang mag-aral. Siguro, two things dyan. Una, wala kasi tayong access to know kung ano yung final outcome. Right? So, as free creatures, responsible creatures, yun yung pinapaniwalaan natin, we do our best. We do our best para ma-achieve yung outcome na gusto natin. At the same time, we are open na, kaya nga, even Christ, di ba, not my will, but your will be done. So, yung una na, we do our best, kahit hindi natin hawak yung outcome ng mga mangyayari, pero we do our best to obtain the outcome that we anticipate or that we want to achieve. Yet at the same time, dapat maging open tayo na maaring hindi yun ang kalooban ng Panginoon. And bukod pa doon siguro yung sinabi rin na, nabanggit ko to briefly kanina, yung it's not up to us. Na parang, since the outcome is not up to us, therefore, hindi ako responsible, right? Pero, kailangan nating i-acknowledge din na may certain sense sa scriptures, di ba yung pinatay si Jesus ng mga Pontius Pilate, Herod, na it's still in a sense up to them. Because ginawa nila yun eh. So doon na yung nag-jibe, no? Yung double agency. Na ang first cause ay secondary cause, God is working all things through human actions, pero malaya nating ginagawa yon. At tingin ko rin, hindi nagre-reside sa atin knowing the final outcome, yung ating freedom eh. Yung, na, not because wala tayong control sa final outcome, doesn't mean na, hindi ako responsible. Because all things being equal, responsible tayo sa ating choice na gawin, na mag-aral na mabuti para makapasa. If the Lord wills, thank God. If the Lord hindi niya inalaw yun, thank God. Kasi merong opportunity for us to worship Him even the time na hindi natin nakukuha yung gusto natin. Right. So, I hope that answers your question. Yan, sige po. Meron pa pong question. Sige po, si Pastor. Umaga po. Ako po si... Meron po. Si Brother Willie ng Brethren. Doon sa will, sa predetermination ng Panginoon, I think na meron siyang will na hayag, meron siyang will na tago. Now, so, sa kanyang discretion sa ginagawa ng tao, ang tao naman gumagawa ng kanyang will based doon sa kanyang katatayuan sa buhay. Even doon sa pagpapatay kay Kristo, hindi lang basta na ginustong ipatay si Kristo eh. Meron silang mga dahilan to the point para patayin to. Kasi meron political aspect doon eh, na tingin nila, pag ito ay lalong makikilala, mai-erode yung kanilang katatayuan sa lipunan doon sa harapan ng Roman Empire. So they have no choice but distinguish yun. Yung patayin. So I mean to say,
na yung tayo, habang tayo nabubuhay dito, ano man ang gawin natin, meron tayong pananagutan dyan. Whether we know it or don't know it, meron tayong pananagutan. Gusto ko lang i-clear up na hindi lahat ng ginagawa natin ay hindi natin maunawaan kung ito ay nakaayon doon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang kumikilo sa ating buhay, lalo na sa mga hinirang. Yun yung aking position doon. Kaya, to me, maliwanag yung ating pag-aaral ngayon kasi pag inelaborate natin yung sabi nung ganun, lalong nagugulan ba yung isip? Very simple lang eh. Doon sa Isaiah chapter 46 verse 10, my will and purpose shall come to pass. So, anong will yun? Sa Kanya. Kaya yung compatibility natin sa Diyos, nasa sa ilalim ng Kanyang sovereign power. Yun na po ang akin. Hello, okay. So yun po, thank you doon kay tatay sa comment ni tatay. So mahalaga yun, no? Reformed Orthodoxy also distinguishes between decretive will and preceptive will. Sabihin merong revealed and secret will. Yung revealed, sabi sa Joshua, is revealed for us and our children, right? Pinakita ng Panginoon yon na bilang ating gabay sa ating action. So natutunan ko kay John Frame yun eh. Meron daw pangatlo. May decretive will, yung will God ordains to come to pass na hindi natin pwedeng i-break. Yung revealed will, yung kanyang laws and scriptures, breakable siya. Okay? Merong pangatlo, wisdom. Na may mga bagay na, let's say, maaling gray area sa scriptures, sa revealed will, pero merong wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon kung paano tayo mamuhay na while acknowledging ating pananagutan sa mga bagay-bagay. So, thank you nung kay tatay kasi, yes, meron talaga siyang revealed will. That's why we need to search the scriptures kung paano tayo mamuhay, at the same time being humbly submitting sa kanyang secret will na maaring na wala tayong access totally dahil nga hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas exactly as God how He wanted to happen. Pero meron tayong principle from His revealed will na sinabi sa Thessalonians na this is the will of God, your sanctification. Diba? And also, this is the will of God that you be thankful in all things. So, yun yung magagabay sa atin, sa ating pamumuhay, sa ating paglakad bilang Kristiyano. So, thank you po din, tatay. And habang naghihintay tayo ng mga nasagot, may pagkakataon akong mabatiin yung mga nasa online natin, si Catalina Baron, si Pastor Roy, Leonardo Malibiran, Nelia, Sister Nelia, si Pastor Oliver America, and Nelmir. So marami tayo. Pero wala namang tanong po, wala pang tanong sa online natin. Meron live ako. Bro, doon sa, in terms of salvation, nung binago ng Diyos ang puso natin, kasi hindi naman tayo pinilit, di ba? Nagkaroon tayo ng willingness of heart to do it. Ang tanong doon, yung willingness of heart to believe, does it fall sa human will? Kasi, di ba, we argue with the Armenian view, sa Pelagian wala talaga eh. Pero sa semi-Pelagian, merong tulong na ginagawa. Mauuna ka, tutulungan ka lamang ng Diyos. Pero yung gumawa ang Diyos sa'yo, tapos naging willing ka, will it not be accounted to your work na ikaw yung willing ding lumapit? Good question. Thank you doon, Pasa. Totoo po na kasama yung human will. Okay? We freely choose to embrace Christ and His gospel. Pero paano mangyayari yun? Diba? That happens through God's effectual calling, kung saan and regeneration, na next chapter 10,
nung ating confession. Which is, I think, next year, magkakaroon ulit. Pero, ayun, yung question ni Pastor na, while it is true, yes, na tayo yung exercise. Totoo po, di ba? Tayo yung hindi nilagay ng Panginoon sa atin yung matawag ito, hindi lang basta-basta na parang passive tayo in that sense. Pero merong certain portion of passivity because of regeneration. Diba? Merong implantation of new principle, sabi sa ating confession, for us to embrace. Sabi sa Baptist Catechism, effectual calling is the work of God's Spirit whereby convincing us and enlightening our mind with the knowledge of God and then renewing our will to be conformed and enable us to believe Jesus Christ truly offered to us in the gospel. So in effectual calling, He renews our will. Pero tingnan niyo yung framing, no? Renews our will. It's still us. So pero hindi mo siya pwedeng sabihin na parang may contribution. Just because of the fact na tayong gumagawa nun, hindi ibig sabihin na contribution yun. Kasi pag sinabi mong contribution, parang God and us working together, na parang pag hindi tayo nag-work, hindi mangyayari yon. Pero God secures that we will to choose the good things kasi nga, He implants new desires sa atin. Sabi nun, I will give him a new heart, will make heart of flesh. And yung sa ating catechism na sinabi nga na renewing our will and enables us, convincing us. So merong mga ganong ginagawa ang ang Holy Spirit. In that way, ay tayo yung nag-will. But it's impossible for us to do it apart from God willing, making us able in the day of His power to choose Him. So I hope clear. Si brother po. Ay, meron po. Ako muna. Brother Jem po from SRBC. Doon po sa session 1, nakita natin na God does not override or violate our will. Talong ka lang po doon sa case ni King Nebuchadnezzar, saan po natin siya kategory ilalagay or ano yung term na pwede natin kabihin sa kanya? Nebuchadnezzar wherein, di ba, he was punished by God, right? In his proud heart, pinarusahan siya ng Panginoon. Siguro depende yan kung anong view mo, whether naligtas ba si Nebuchadnezzar or siya ay naligtas ba siya or is just a manifestation of God's power wherein even itong evil king ay enabled ng Panginoon by His common grace to declare His goodness. Kasi later on, dineclare niya yung goodness ng Panginoon. So I would say na hindi yun overriding manipulation kasi kailangan mong i-distinguish Merong form doon ng judgment ng Panginoon, right? Naging asal hayop siya, di ba? Kumain siya ng damo. And then, when He came to His senses, alam ko yun yung word na ginamit doon, di ba? Parang He came to His senses, where doon maaring nag-work na yung sovereign will ng Panginoon for Him to go back to His senses. Pero, hindi siya overriding in a sense na, ayun, i-maintain pa rin na He freely did that, pero hindi niya magawa yun without God's willing, providential work for Him to act that way. Kasi it's still according to God's free or regenerating work. If you believe na, kasi hindi ako convinced na save doon si Nebuchadnezzar. Okay, so that's a difference. Pero if you believe that, it's still, meron pa rin doong compatible pa rin doon yung providential work ng Panginoon working doon sa will ni Nebuchadnezzar na kung saan he came to his senses. So, I hope Brother Jem or meron ka pang follow-up doon. Good morning po, brother. Morning po. Thank you po dun sa learning at saka sa new knowledge na na-acquire po natin ngayon. Pero in accordance din po sa tanong ni Pastor Willie po kanina, alam naman po natin, to be able to be saved, we must be coming to faith. Pero sasabihin naman natin, to be able to come into faith, kailangan natin ma-regenerate. So parang it seems meron din po itong tinatawag na manipulation argument
na kailangan mayroong external force na kailangan mangyari muna para mangyari yung gusto natin at umayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Then eventually, sasabihin natin, ay hindi kasi pinakita na natin yung gospel sa kanila eh. So dininay nila yun. Tapos eventually, syempre sasabihin nila, kasi yung nature ng heart natin, being imputed by sin, from dun kay Adam, so para lumalabas, meron dito consequence argument. So papaano po natin to i-work out na i-justify natin yung predestination of our salvation? Alright. So ano po, no, medyo complex yung question, pero I think yung question na yon, if we remember yung mga principle na naituro natin ngayon, though parang na put into that concise question ay una yung creator and creature distinction. And then yung criteria that I have given kanina, yung God-given character and desire. So, for example, pagdating sa kaligtasan, hindi pwedeng sabihin na while it is true na we can say na maaring external kasi hindi naman it's the work of the Spirit, right? Pero yung work na yon, bine-maintain natin na hindi siya override o wala siyang violation. Kaya nga minsan kaya nga I think yung aspect ng kaligtasan and yung free will and all that, meron pa ring certain sense ng mystery. Okay? Kasi we cannot fully, merong isang theologian na nagsabi, I think it's D.A. Carson, na meron pa ring certain aspect na hindi natin talaga ma-answer yung mechanics ng paano in detail nababago yung kalooban ng tao. Though we have in the scriptures, as detailed as it may be, meron pa rin tayong question sa ating mga mind na, okay, so kung ganyan, hindi ba yun overriding? Hindi ba yun external force? Pero we reject yung ganong premises na overriding and manipulation. Ako, so far now po, by maintaining yung creator-creature distinction na iba, na it's begging the question to transfer yung up to usness na, okay, since it's not up to me, consequence lang ng mga past events yung nangyayari sa akin, even sa salvation ko, so it's not up to me and God is overriding my decision sa ng aking will pagdating sa kaligtasan. Hindi po bastang i-transfer yan. Kasi God, He revealed Himself and we know Him according to His revelation, right? So we do not have a complete and full knowledge of God, how God works in all detail. Alam ko si Pastor Ruben nagsabi noon na yung complexity ng human being, kaya nga merong mga study about neuroscience na parang, kasi since sa neuroscience, kayang i-predict yung action ng isang tao 10 seconds before niya gawin yon. Kasi meron silang ganong response rate eh. So therefore, if kayang i-predict ng neuroscience yon, lahat ng action kaya nilang i-predict. Parang ganon. Pero sa study nun, pinapakita na yung kaya lang i-predict, it's just between two options, whether to push the button or not. Pero hindi sa mga complex decision ng ating mga buhay. At lalo na sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan, hindi lang yan push the button or not right? So, kaya nga it requires God's sovereign freedom and will for us to be able to have our will freely inclined to His will pagdating sa kaligtasan. So yun po, may intricacies doon that we may not be able to answer, but dalawa po, we must maintain natin yung creator-creature distinction. And second is yung God-given character and desires. So, binigay sa atin ng Panginoon yon, so we uphold it that way, even pagdating sa kaligtasan. So, I hope nakatulong. Actually, ano naman po, Pastor, very clear naman po talaga, we come into faith in our choice pa rin. Most of the time lang po yung rejection dun sa ating doctrine, yun yung mga nagsasabi talaga na, yun yung kanilang pinapangatuwiran hindi kumilos ang Diyos sa buhay ko. So, other than that, I understand naman po talaga na it's our choice talaga. Thank you po. Thank you din kasi dati meron ako nakausap na freewheeler siya. Freewheeler ang tawag. Freewheelist ba? Ay, Kuya Will, iba pala yung Kuya Will. Freewheeler. Ang tanong niya sa akin noon ay,
Yung parang sense po ng ano na, wala eh, kumilos na lang ang Panginoon eh. Of course, you must be grateful. Kumilos ang Panginoon. Pero wag nating kakalimutan, minsan kasi nadadaig tayo nung, okay, ginawa ng Panginoon yan, yes, ginawa ng Panginoon yan. Pero, the scripture is full of teaching about our responsibility. Even yung mga passages na, okay, o tignan mo, may choice tayo, sabi dito. Of course, we do not deny na meron tayong choice. Sinabi na ng scripture, God is sovereign. So we uphold those two truths together. So, minsan kasi meron silang mga basic assumption na kailangan nating i-deal. Na yung halimbawa nga, di ba, God commands us, right? So if God commands us, kailangan kaya nating gawin. Halimbawa, sa salvation, you believe. Dapat kaya kong gawin naman ang balataya. Pero, ang assumption doon is, yung ina-assume mo that ought implies can. Na because God demands us to do it, therefore, we can do it. Pero sabi ni Francis Turretin, yung measure ng ating duty is not, yung measure ng command is not found in our, is found, matagpuan doon yung duty natin. Dahil may utos ang Panginoon, it doesn't imply ability. It shows us our duty. So parang not necessarily sabihin mo, okay, since inutos ng Panginoon na maligtas ako, dapat kaya kong maligtas sa sarili ko. It doesn't follow. Kasi hindi yun yung measure ng freedom natin eh. And then ng command. Kundi alam natin yung duty na dapat natin. And then doon dapat tayo mag-dwell. Ano ba yung duty natin na binigay sa atin ng Panginoon? Thank you po. Ayun So, in simple term, yung God's sovereignty at saka human will ay hindi pwede magtagpo yan. What do you mean sa magtagpo po? Yung mag-jive unless God's will reach us. Parang sa aking pangunawa, human will and God's sovereignty ay hindi pwedeng magtagpo. Hindi pwedeng magpang-abot. Okay. Siguro po, baka tinutukoy nyo yung will ng Panginoon and human will. Hindi yung doctrine ng sovereignty and sovereignty and human responsibility. Parehas na parallel yon. Parehas siyang parallel, both are true. Pero ang tingin ko po yung sabi ng pagtatagpo is yung being our will being inclined to His will, right? Okay. So unless God moves to regenerates us, calls us effectually, so doon magtatagpo yung kalooban. Now, yung question ng pagtatagpo naman, compatibility ng human freedom and divine will, kung pagkasabihin na hindi yan pwede magtagpo, if that means contradictory, of course, we deny that. Both parallel truths, pero sa kabilang banda, magtatagpo talaga yung will ko at yung will ng Panginoon as He magtatagpo in a sense na nag-a-assent yung will ko sa kalooban ng Panginoon kung luluobin ng Panginoon by His work for us to know Him, to love Him. Yan po. Salamat po. Brother. Galaw niyo lang to. Alright, so Brother Jeff, mas maganda may question na naman na gusto kong i-share, no, para something din na maging beneficial yung sagot mo, brother, sa mga kapatiran. Let's say for example, merong isang bata na dumaan siya doon sa release ng tren, 'di ba? May driver ng tren na either, let's say, pwede siyang mag-brake ng tren niya. Let's say may capability siyang gano'n. Pero pag namatay yung bata, yung event na yon or yung action na yon, you would say, right, na will ni Lord
and then may kasalanan din ang will din ng tao na binangga niya yon. Let's say hindi na lang trend, let's say kotse na lang, binangga yung bata. So both two agents, man and God, will nila yon both pareho para mangyari yung event. So ang question dito, bakit ang blameworthy yung isang agent pero hindi blameworthy ang Diyos? If silang dalawa ang agents na nag-cause ng event na yon. So parang ganito lang siguro, Uriah and David, no? So si Uriah, siya nagplano, si Uriah at saka si David, at saka kalaban ni Uriah at saka si David. Pinlano ni Uriah na pinlano ni David na ilagay si Uriah sa front ng battle, front line para mamatay siya. Pero ang pumatay sa kanya proximately yung kalaban. Pero why is it here na ang cause ng blame pwede yung kalaban ni Uriah na pumatay sa kanya, pwede din si David, right? Kasi siya, in fact, si David nga binlame di ba? Pero pagdating sa Diyos, bakit yung proximate cause at saka remote cause, ang Diyos exempted doon sa blame. Ang tao, sila yung culpable or sila yung blameable. So parang Oo. question lang. Actually, So, how mahirap, is it? mahirap, isa yan sa mahirap na tanong pagdating sa blameworthiness. We affirm, of course, the Lord is praiseworthy. He is praiseworthy sa lahat ng good that takes place in our good decision. Pero bakit ang tanong nga, bakit pagdating sa blameworthiness, if God is the first cause of all things, even yung evil na nangyayari, ay yung question ni Brother Jess, yung tao lang na gumawa. So we maintain yung principle na because God cannot sin. Okay? It's mali na yung transfer, yung sa philosophical language, yung transfer of culpability. It's wrong to transfer na yung culpability from a secondary cause to first cause. Kasi yung causation ng Panginoong Diyos, A na lang, A, B. A, divine, B, a human. Yung A causation ay paano ba inordain ng Panginoon na mangyari? And through His providence, He ordains it pagdating sa tinatawag ng theologian sa mga evil works na asymmetrical. Ibig sabihin, nung ginawa ng tao yung kasamaan na yon, hindi naki-join ng Panginoon na okay, masama yung kalooban mo, okay, let's do it together, masama rin gusto kong gawin Hindi. He's working asymmetrical na ginawa ng tao yun because of his evil heart, okay, evil plan, and all that. God is not culpable because wala siyang evil heart. He cannot sin. Kaya nga we maintain yung impeccability ng Panginoong Diyos. So yun, balik tayo, divine impeccability, He cannot sin. Marami tayong sa scriptures, yung sa James 1, na when we are enticed by our own desire. As sinabi doon, God cannot be tempted. Alright? So, i-maintain natin yon yung asymmetrical, yung sabihin, hindi even sa pag-harden ang heart ni Pharaoh, right? God can leave Pharaoh in his own sin and he will kasi makasalanan siya, he is inclined to do evil. Pero yung language na God hardened his heart, in what way? Naglalagay ba ng evil desires ang Panginoon sa puso ng tao? Hindi. The fact that He withholds His preserving grace, gagawin niya talaga yun. Ang response, di ba dapat gawin ng Panginoon? Wait lang, yung sinabi mong dapat, ang grace, hindi dapat ang grace, right? Hindi natin privilege na ibigay ng Lord yung grace sa atin. Kasi, if it's our privilege, hindi na grace yon. Dapat pala That's why you preserving grace. Kung paano kinokos ng Panginoong Diyos ang lahat na mangyari and paano natin kinokos yung mga pangyayari, we do it in accordance to our nature. Na at the same time,
simultaneously righteous and sinful tayo, ang Panginoon, He is not. Okay? So, maraming caricature, siguro yung mga, di ba merong post nun dati nung nagkaroon yata ang COVID yon, parang merong picture daw na yung Diyos nasa likod ng puno, naghihintay siya na gumawa ng mabuti ang tao. Pag gumawa ng mabuti, lalabas siya, oh, ako gumawa niyan. Pero habang masama pa ginagawa ng tao, nakatago muna siya. So, hindi ganon ang ating Diyos. So, let's go back to who God is. So, I hope that answers your question, brother. Kung wala pang question, Brother Larry ng Tanawan Bible Church. Bali, ang topic kasi natin, di ba, free will. Bali, free to sin or free to sin not. Kung tatagalogin, malayo ba tayo na gumawa ng kasalanan o malayo ba tayo na hindi gumawa ng kasalanan? So, nabanggit mo kasi sa kanina, sa part 1, na yung tungkol sa voluntary slavery to sin. Yung gusto kong bumait pero di ko magawa. So, para ma-define natin yung kung anong ibig sabihin ng voluntary, banggitin din natin yung involuntary. Pero kasi tinatawag na involuntary poverty. Pag involuntary poverty, ibig sabihin nun, parang ipinanganak ka na mahirap. O naging mahirap ka dahil siguro sa katamaran. Tapos yung tinatawag namang voluntary poverty, yung ginawa ni Francis Assisi. Yung mayaman ng pamilya niya, or mayaman siya, pero ginawa niyang tawag noon, maging dukha para maranasan niya yung nararamdaman ng mahirap. So yun yung tinatawag na voluntary poverty. Ngayon, sa voluntary slavery to sin na nabanggit mo kanina, mangingi ako ng elaboration kung anong ibig sabihin nun. Pero bago ko siguro alamin kung ano yung further explanation mo doon, kasi yung sinabi ni Pablo na gusto kong bumait pero di ko magawa, ang conclusion kasi niya doon what a wretched man I am. But by the grace of God, di ba? Naging ganito ko na nasave ako ni Christ or ni God. So, ibig sabihin nun, makikita mo doon yung response ni Pablo sa grace ni God Dahil sa grace mo, Lord, ang bait mo, mahabagin ka, kaya nag-respond ako sa iyo. So again, balik tayo sa voluntary slavery to sin. Mas madaling, sa akin mas madaling kong maintindihan kung if we are slave to sin, so ibig sabihin, kung alipin tayo sa kasalanan, so ibig sabihin, hindi tayo free nun. Kasi we were originally created by God to do good. Katulad ng sinabi sa Ephesians 2:10, di ba? We are created to do good, which God prepared in advance for us to do. Pero dahil sa pagkaalipin natin sa kasalanan, nananatili tayo sa kasalanan. Halimbawa, kasalanan ng sexual immorality or pornography, nagugustuhan na ng katawan mo yun, kaya tuloy-tuloy yung paggawa mo ng ganong klase ng kasalanan. Kaya slave ka na doon. So, ang gusto ko lang maintindihan, yung tinatawag na voluntary slavery, ibig sabihin nun, kinusa mo maging slave ka ng sin, ganun ba yun ang ibig sabihin nun? Or meron bang such thing na term as involuntary? Hindi ko naman sinasadya inano lang ako, in-influensyan lang ako ni Satan So, anyway. Thank you po. Maganda yung pinakita niyo yung opposite para maunawaan yung voluntary and involuntary. Pagdating sa idea ng voluntary slavery, okay, merong language, hindi nag-load yung sa John chapter 8 na slave tayo kung sino yung pinipili ng master na pinili natin, di ba? We have a master, we save him, we serve him freely. At the same time, slave tayo ng master na yon. So, yung voluntary slavery na, yung balikan ko lang yung notes ko kanina, na yung synonymous yon sa pagiging bondage ng sin and willing slave na gusto natin na maging a slave ng kasalanan. Now, pag sinabi kong natin, I'm not talking about a believer.
Ang believer po, hindi na tayo in bondage to sin. Okay? Ang mga unbelievers lamang ang in bondage to sin. So, willingly, they chose to be slave to sin kasi yun yung kailang inclination. Yun yung kailang master. At the same time, yung binalikan niyo po yung kanina, yung si Adan, yung nagkasala siya, di ba? Para ang question kasi dyan, okay, so, slave na ba siya nung sin bago siya na magkasala or naging slave siya ng sin nung nagkasala siya, right? So, though malaking issue yung pagdating sa idea ng first sin. Paano nangyari yon, and medyo mahabang discussion, pero I would say na he freely chose to sin, and then yung first sin po ito, when he sinned, he became slave of that sin. Kasi yung nature ng sin Di ba sa Hebrews chapter 3, it is stupefying, it's deceitful, it's hardening your heart. So the more you commit sin freely, the more you are being enslaved to it, na to the fact na parang hindi mo na mapigilan. Di ba po yung nabanggit nyo ngayon sa pornography, di ba yung addiction na hindi mo na mapigilan kasi nga you chose to do that, pero still you are blameworthy kasi voluntary mo pa rin siyang ginagawa. So yun po, medyo mahirap yung question, pero thank you po meron po kayong follow-up. Bali, yung follow-up ko lang, parang hindi na tanong, kumbaga statement. Kumbaga, di ba, sabi ni Christ, and the truth will set you free. Ibig sabihin nun, kung slave ka sa sin, then pag discover mo na o ma-realize mo na yung truth, then you will be free indeed. Opo. Okay. Thank you po. Totoo po yan, you will be free indeed. Christ acting as the divine monarch na he frees from being dead in sin, Romans chapter 6, dead to sin, so that we can freely serve Christ. So yun yung analogy, yung picture, imagery na ginagamit ng scriptures dahil para ipakita na when we are slave of sin, yun yung realm ng mga unbeliever. Alipin ng kasalanan. Parang alipin ka sa isang bahay, okay? Slave ka doon, pero you are freely acting sa loob ng bahay. You're doing what you want, you're doing kung ano yung gusto mo, pero slave ka sa loob ng bahay na yon. Maaring di ka naka-chain, pero nabili ka ng master as his slave. So in that sense, you are slave, nagpabili ka sa master kasi yun yung gusto mong pagsilbihan na master. At the same time, free, voluntary mo na pinili yon. At the same time, gumagawa ka ng malaya sa loob ng bahay. Pero confined ka doon sa fact that you are a slave of that house. So, thank you po sa pag-clarify po. Ako muna, bro. Ako muna. Nakakarami ka na Hindi, joke lang. Ito, pastoral question lang, bro. Halimbawa, bilang isang pastor, you are encouraging your members to do things like read your Bible, you pray, you evangelize, you live in sanctification, addressing their free will. Is it you are addressing their free will to do it? Kasi alam natin, without God, di ba, doon kay Agustin, nung wala ka pa, nung kay Adan, di ba, natin yung possible to sin, tapos possible not to sin, pero after ng regeneration natin, meron na tayong ability to follow God's will by our free will na kumbaga enhance ng Holy Spirit sa atin. So, is it right in your mind and thinking na kapag nangangaral ka ng ganon, you are thinking na parang feeling to their free will, na gawin mo to, malaya kang gawin ito, without violating, na parang pinangungunahan mo ang work ng Holy Spirit? Okay, tama po. I think, hindi po ako pastor pero free po yung mag-input yung mga pastor po na nandito. Pero sa akin, I think, okay yon in that sense na, for example, Bible reading, okay?
you read the scriptures. Now, you will be overriding His will or violating His will. Pag sinabi mo na, okay, pag hindi ka nagbasa ng Bible ng 10 chapters per day, 10 chapters per day, no? Pag di mo binasa, gaya ng training namin dati, 10 chapters per day, hindi ka pwedeng mag-partake ng communion. So, yun, in that sense, violated yun kasi force siya nagawin External yon na parang merong threat na pag hindi mo to ginawa, hindi ka magpapartake ng Lord's Supper. Pero yung you convince, kaya nga ang natutunan ko po sa pastor namin na pagdating sa pagtuturo sa mga miyembro, it's through persuasion. Hindi siya coercion but persuasion. So you show your member what is he losing if he's not reading the scriptures. And as bukod pa doon, lalo kung member ka ng Reformed Baptist Church, sa ating covenant, ano yung sinumpaan mong tungkulin sa harapan ng Diyos, sa harapan ng iglesia? So basically, you are breaking the covenant na that you voluntarily commit to do. Diba? Alam ko po nakalagay sa covenant nyo na yung mananatili sa means of grace, diba? Scripture reading. So in that way, you remind, you persuade, you remind patiently bilang isang pastor or kapatid naman to another brother na ito yung kahalagahan ng scripture reading na as a Christian, dapat makita natin. So yun po, kaya nga hopefully hindi naman tumungo yun sa sa church discipline kasi kung magiging persistent siya na ayaw na talaga magbasa, doon na siguro magdidictate na baka wala talaga siya sa Panginoon. Pero of course, hindi tayo mag-jump na unang visit mo na lang, o anong binasa mo ngayon araw, hindi po ako nagbasa, discipline ka na ha. So hindi naman ganon. So patiently we appeal sa conscience will nung ating mga miyembro na this is what the Lord's will. Ito yung revealed will ng Panginoon that we meditate upon His word day and night. Like David na sinabi, "Oh, how I love your law. It is my meditation day and night." Ito yung mananampalataya. Now, ikaw, you're professing, di ba, voluntary ang ating profession ng faith. You're professing faith in Christ, maging kabahagi ng iglesia. Do you have that heart na bilang isang mananampalataya? Do you show evidence na ikaw ay tunay na mananampalataya? So yun, patient po talaga, patient persuasion pagdating sa... So appeal po yun sa will. Appeal siya sa will, conscience nung ating miyembro. Sige, bro, last na lang tayo. Last question. Sige, gusto ko lang siguro magdagdag contribute lang doon sa manipulation. Kasi yung term lagi na ibinabato sa mga Calvinist na ang Diyos daw ay minamanipulate niya yung puso ng mga tao. Parang may bansag sila na manipulating daw yung God natin, no? Sa akin, yung term na manipulation, hindi siya appropriate. Kasi by definition, ang meaning po kasi sa manipulation is to control someone skillfully for one's own advantage through dishonest or unjust practice. Yung mga bagay na yun, hindi kasi yun applicable sa Diyos. Ang manipulation, pwede mo siyang ma-apply within the province of human categories. For example, si brother, gagamitan ko siya ng psychological tactics para masunod niya yung gusto ko to my own advantage. We can consider that as manipulation. But God, the ontology of God kasi belongs to a different category. I don't own Him. He does not belong to my ownership. I don't craft Him. I don't give Him His being and everything. So wala akong right to even do something sa Kanya, no? Pero si God, ng aspect, no, ng ating pagkatao, nag-i-emanate sa Kanya. And usually, ang manipulation na term, negative siya. Kumbaga, pag i-manipulate kita, may negative impact sa'yo. Si Lord kasi, ang effectual calling niya, hindi siya nagkukos ng negative sa'yo. In fact, it makes you even better. It elevates you. So parang ako, kung ako ang inventor ng isang kotse, if 10 years from now,
gusto kong baguhin ang mga parts ng kotse na yon at i-improve siya to make it better, is that a negative thing? The answer is no. It makes it even better aesthetically, and I have the right to do those things because creation ko siya. Kumbaga, hindi siya mako-consider na negative. So, inappropriate no, na i-apply yung manipulation kasi wala namang dishonesty si Lord, wala siyang na-violate kasi pagmamayari ngayon. At positive siya, it elevates the very thing He works through. So, yun lang, brother. Oh, thank you, brother, no. Kaya nga sa philosophical categories, dinidifferentiate pa nila yung influencing and overriding manipulation. So both kind of manipulation, whether nag-influence ka lang or nag-override, tama yung definition na pag yung word na manipulation pa lang, kasama na doon talaga yung negative. Gusto kong makuha to, let's say, manipulate ko to para hindi niya gawin yung gantong bagay for my own benefit and negatively. Ang Panginoon hindi, no? He is the rightful owner of our souls, and when He changed that, it is for the better. Na parang hindi ko ito mamanipulate para mas sumama pa siya. Ang pwede niyang gawin, iwanan niya tayo. He withhold yung grace niya, and we will be as evil as we can be. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi siya nagmamanipulate. His sovereign will and providence nag-enable sa atin to love Him and obey Him freely. Thank you, brother.